Aming Amang Diyos, according to your grace and mercy, O God, and according to your love, Panginoon, while we were yet sinners, while we were yet incapable to do anything good that's pleasing to you, O God, because for the defiled and unbelieving, nothing is pure, Panginoon. But then, through Christ, our Lord, our Savior, your only beloved Son, we have been restored, we have been forgiven, and restored into fellowship unto yourself, O God. Lord, sandaling ito sa aming pagdako sa iyong banal na salita, aming panalangin, na aming banal Espiritu ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin. Sandaling ito. And we're praying that for the sake of your glorious name, bring salvation, Panginoon, doon sa mga tao na dinakon nyo sa kalagitnaan namin sa hapong ito. And instruct us, edify us, exhort us, your people, Panginoon, into a deeper and obedience, Panginoon, doon sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang panalangin ayon sa iyong mga pangako, Panginoon, at para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. In Christ name our Lord. Amen. Amen. Yung ating context ay masangkuman sa Genesis chapter 2, verses 1 to 7. Kung will remain standing po ang Panginoon. I will be reading dun sa ESV at nandiyan po sa slide. Genesis chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God has made. He said to the woman, "Did God actually say, 'You shall not eat of any tree in the garden?' And the woman said to the serpent, 'We may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die.' The serpent said to the woman, 'You will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' So when the woman saw that the tree was good for food, and it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves, and together made themselves loincloths." Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. You may be seated po. Sa ating minamahal na bayan, kahit anong television, kahit anong mga papanoorin mo sa media, ay wala kang ibang makikita kundi Senado, Kongreso, di ba? Pinag-uusapan, una, ano ba talaga yung katotohanan? At sino ba talaga ano ba talaga yung tama? At sino ba talaga yung mga nasa likod ng lahat ng mga pangyayari na ito, di ba? So pinag-usapan, ano ba talaga yung katotohanan? Ano ba talaga yung tama? Especially when it comes to sa budget insertion, ano ba talaga yung tama? At sino ba talaga yung mga nasa likod ng lahat? So titignan po natin yung ating teksto. Titignan po natin mga kapatid. So nagsimula siya dun sa nagtapos yung chapter 1, nasa chapter 3 pa lang po ng Genesis, nagtapos yung chapter 1, verse 31 ng ganito. Sabi po sa chapter 1, verse 31 ng Genesis,
And God saw that everything He had made, and behold, it was very good. Yun po yung komento ng Diyos dun sa kanyang ginawa. Sabi niya, and behold, it was very good. Hindi lang good, it was very good. And then sabi doon, yun yung nag-close yung kanyang 6th day ng creation. And then chapter 2 gave a detailed account do sa creation ng man at saka ng woman. So yun po nagtapos yun. Chapter 1, chapter 2. And then pagdating sa chapter 3, verse 1, 2 chapters pa lang ang nakakalipas sa Bible, sabi doon, Now, the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God has made. So ano ba nangyayari after ng dalawang chapter? Hinati ko po yung ating mensahe sa hapong ito ng dalawang bahagi, yung verse 1 hanggang verse 5. Titingnan natin yung person, action, and assertion ni Satan. Verse 1 hanggang 5, makita natin dito yung person, action, and assertion. Person, yung kanyang personality. Yung kanyang action naman, yung kanyang strategy. And when it comes sa kanyang assertion, ito yung kanyang ipinangangalandakan. Ito yung kanyang dogmatic approach. Ito yung sinasabi niya. Ito yung sinabi niya kay Eva, kay Adan. Ito yung sinasabi niya sa Panginoong Jesus. At ito rin yung usually na sinasabi niya sa atin. Yung kanyang dogmatic approach. And then pagdating sa verse 6 hanggang verse 7, matunghayan natin dito yung detailed o yung process ng temptation ni Satan kay Eva at kay Adan. So makita natin doon yung fall of Eve, fall of Adam, and bilang representative natin si Adam, it also ends yung fall ng humanity as a whole. And then sa part doon, yung result ng ginawang disobedience ni Adam at saka ni Eve. So tingnan po natin yung person ni Satan. Sabi po sa verse 1 and 3, Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God has made. So in-circle nyo yung serpent. So first time natin makita, nasabi doon, serpent. Hindi natin alam kung sino yon. Kung babasahin mo lang yung section na yun ng Bible. Pag nag-aaral ng Bible, you have to understand yung prior, yung pretext, yung sa taas niya at sa baba. And then, ano ba yung sinasabi niya sa chapter, sa book, and dun sa entirety ng Bible. So, hindi lang tayo sa Genesis lang. We have to go beyond sa Genesis hanggang sa Revelation para makita natin sino ba yung serpent na yon. And nasabi doon sa verse 2, sa dulo ng verse 1, sabi doon, He said to the woman, so nagsasalita yung serpent. He said to the woman, Did God actually say, You shall not eat of any tree in the garden? So meron siya ngayong sinasabi na, Did God actually say that sabi doon, Did God actually say, You shall not eat of any tree in the garden? To which the woman replied, The woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the tree in the garden. But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. So wala po tingnan natin, si Satan, di ba sinasabi nung si Satan, di ba? So tingnan natin, Revelation, mag-jump tayo sa Revelation chapter 12, verse 9. Kung may mga pen kayo, you can note it down po. Revelation chapter 12, verse 9. Ito po yung sinasabi. Patungkol dun sa serpent. 12, verse 9. Ito po yung sinasabi. And the great dragon, sabi kanina serpent, ngayon dragon na siya. Diba? At hindi lang dragon, great dragon, sabi doon,
Revelation 12 verse 9, and the great dragon who was thrown down, the ancient serpent. Bakit siya ganun ka-ancient? It was long ago sa Genesis chapter 3, pa binabanggit. So, it was long time ago. The ancient serpent, sabi doon, tutuloy natin, sabi doon, who is called the devil, sabi doon, is called the devil, devil means accuser, and then, slanderer, and then sabi doon, and Satan, the deceiver of the world. Ano po sabi doon? Binanggit yung pangalan niya. Satan, the devil, and then the accuser and deceiver, sabi doon, of the world. At inulit din siya pagdating sa Revelation chapter 20 verse 2. Ito rin yung description sa kanya ng Bible. Revelation chapter 20 verse 2, and he, referring kay Michael, he sees the dragon din sabi sa kanya, that the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. So ano pong binabanggit doon? Yung the serpent na binabanggit dito is none other than si Satan. In the form o empowering yung serpent. At makita natin doon, Satan is cunning. Sabi doon, the serpent was more crafty. Yung word na crafty, ibig sabihin tuso, mapamaraan. Diba? Mapamaraan. Isisiksik kung saan-saan. Hindi nakalagay sa budget, isisiksik, mga pamamaraan. Diba? So sabi doon, he is cunning. And sabi doon, pagdating doon sa verse 1, sabi doon, now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God has made. Makita natin, si Satan, hindi lamang siya accuser, deceiver, and then he's a trespasser. Bakit siya trespasser? Nandun siya sa Eden, sa garden. Yung Eden, yung garden, yun yung nandoon lagi, nakakausap ni Adam tsaka ni Eva, ang Diyos. At si Adam ay binigyan siya ng mandate ng Diyos na bantayan niya yung garden. He has to secure, to protect. Hindi lamang si Eva, but even to guard yung garden. Pero paano siya nakarating doon? He sneaked in. Diba? Ano yung mga party crasher, di ba? So si Satan, bigla siyang pumapasok uninvited. You don't have to invite si Satan. Papasok at papasok siya. So nakita natin si Satan, isa sa kanyang cunning, sa kanyang pagiging tuso, kahit di mo siya imbitahan, marami siyang paraan. Naalala niyo, ang Panginoon nangangaral siya sa sinagoga, tapos may isa nagsalita na possess ng evil spirit. Nandun siya sa kalagitnaan ng sermon ng Panginoong Sus. Ba? Nakita natin, si Satan, siya ay puso o pamaraan. At sabi doon, that's why we have to guard. We have to guard ourselves. Guard our eyes. Sabi doon, at pagdating doon sa dulo ng verse 1, makita natin doon, si Satan, isa sa kanyang strategy ay yung, so nakita natin yung person ni Satan, he is a cunning, he is a deceiver, he is, mapamaraan siya, and sabi kanina, di ba, Satan, deceiver, accuser, and then makita natin yung kanyang action na ginagawa, sabi ko kanina, he sneak in, makita natin how he works, yung kanyang strategiya. And then, isa pa sa kanyang strategiya, sabi doon, did God actually say? Ano ginagamit niya? Isa sa kanyang strategiya, gagamit niya yung salita ng Panginoon. Ginagamit niya yung salita ng Panginoon noong tinukso ni Satan ang Panginoong Sus, ginamit din niya yung salita ng Panginoon. And the Lord answered him back using yung salita ng Panginoon din. So makita natin dito, mga kapatid, si Satan, he has been so long doon sa business,
Alam na alam niya, hindi dahil sa omniscient siya, all-knowing siya, gaya ng Diyos, but ang tagal na niyang ginagawa, yung deception, yung panglilinlang, kabisado niya, yung mga strategiya na, hindi uubra to kay Abigail. Pero kay Rona, uubra to. Hindi uubra to kay Daisy. Pero sigurado, uubra to kay Chari. Diba? Marami siyang mga hindi lang siya isang pamamaraan lang. Marami siyang pamamaraan. At isa sa kanyang ginagamit ay mismo yung salita ng Panginoon. And then makita po natin dito, hindi lamang gagamitin niya yung salita ng Panginoon, but He will twist, He will pervert. Pag sabi kong i-twist, diretso, babalakutin niya ng konti, magsisingit siya ng isang word, and then iba na yung kaulugan. Ano ba sabi ng Panginoon? Sa lahat ng puno ng kakahuyan, pwede kayong kumain. Sa lahat. Maliban sa isa doon sa gitna. Ano sabi ni Satan? Sinabi pa talaga ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain kahit saan man doon sa mga puno ng kakahuyan. Makita niyo yung sinabi niya? Did God actually said? Sabi doon, basahin natin ulit. Sabi niya, did God actually say, you shall not eat of any? Dinagdag lang niya yung of any. Ngayon is, bawal lang kumain ng kahit ano sa puno doon sa kakahuyan. Actually, paano mo kakainin yung puno, di ba? Yung bunga pwede. Pero yung puno, paano mo kakainin? Di ba? Makita natin yung strategy ni Satan, may applause, pero nagdagdag lang siya ng isang word, any, and then iba na yung kahulugan. Di ba? So si Satan, he will sneak in, gagamitin niya yung salita ng Panginoon. Kaya nga, di ba, daming warning ng Panginoon. Di ba? And then, gagamit sa salita ng Panginoon, pero careful, kasi may mga idadagdag siya, may ibabawas siya. Yun ang kanyang isakay. Kaya marami naniniwala. Kaya nga, dahil strategy ni Satan is to eradicate yung church. At the early church, pinapersecute. Si Stephen, he was martyred. Si James, na kapatid ni John, na martyred. Sila Pedro, na martyred. Kasi gusto niyang i-eradicate from the very start yung church. Pero nakita niya, hindi umuubra kasi the more na may pinapatay siya, yung testimonya ng pagkilos ng Diyos sa mga nangangamatay, ay lalong umuusbong, sumisibol yung mga churches kasi nababalita. Ay may mga pinatay doon. Pinugutan ng ulo, pero kahit na pinupugutan ng ulo, they still declare Christ to be their Lord and Master. At dahil doon, narinig nila, sino ba yung Kristo na yun? Gusto nila marinig. And then, sila ay na-convert din. Sabi ni Satan, it doesn't work. Na pinagpupugutan ko ng ulo yung mga to. Sabi niya, if I cannot beat them, I'll better sneak in. Right? So, sneak in sa loob ng church. And since yung nagtuturo ay puro Bible, so, bibigyan ko siya ng mensahe. Tutwist ko ng konti yung word, diba? Dadagdagan ko, and then it's okay. Diba? So, nagsisimba sila. Very good. Ako naman, nakaupo lang ako, naka-4 lang. And they're enjoying, they're singing. Pero mali yung kanilang tinuturo. At si Satan, pumapalakpak siya, very good. Diba? Very easy sa kanya. Hindi niya kailangan pumutol ng ulo. Diba? Dumadami sila, dumadami anak niya. Akala ng mga tao, sila ay Kristiyano. Kaya nga pagdating sa langit, diba? Sabi ng Panginoon, o yung mga kambing, o yung mga tupa, sabi niya dito sa kanan, o kay mga kambing sa kaliwa. Tapos, sabi ng mga kambing, Panginoon, di ba, umattend ako dito sa di ba kasama kita, nag-Lord's Supper ako? Sabi ng Panginoon, I never knew you. Away from me. Makita niyo yun? All their lives, akala nila, kaisa sila. They were deceived. Yun yung sad. Akala mo nakapila ka, napakahaba, kasi may relief, may hikes, di ba? Merong tupad, di ba? Pagdating mo sa dulo, akala mo meron, pero wala pala, ubos na pala. Nakalista lang pala dapat doon, di ba? Yung pumirma lang, di ba? Di ka pumirma. It's sad na dinideceive tayo ni Satan, making us think na by attending church, by doing ito, mga man-made effort, akala natin, tayo ay patungo sa langit. Careful sa mga strategy. The Satan, he will sneak in sa mga churches, sa mga buhay natin.
And bago mo malaman is, ang dami na niya palang mga in-insert sa mga isipan natin, even sa mag-asawa, di ba? Marami siyang mga i-insert lang kung ano-ano para malayo tayo sa ating asawa, malayo tayo doon sa mga taong nagmamahal at merong maganda na intention para sa atin. So nakita natin yung person, yung personality niya, nakita natin yung strategy niya, nakita natin, titignan naman natin yun, yung kanyang dogmatic approach, yung kanyang assertion. Ito yung lagi niya sinasabi. Sa verse 4 and 5, sabi doon, sabi ni Satan, so meron sila conversation, sumagot in-entertain siya ni Eve, di ba? And then pagdating sa verse 4, sabi doon, sabi sa verse 4, but the serpent, o sabi niya muna sa verse 3, but God said, lest you die, mata niyo muna doon, si Eve, meron siyang dinagdag, di ba? Wala naman yun sa yung neither shall you touch it. Wala yun sa original na instruction ng Diyos kay Taranin. Binigay yung instruction na yun kay Adam, wala pa si Eva noon. Nung binigyan ng instruction ng Diyos si Adam, wala pa si Eva. So binigay yung instruction kay Adam, di ba? Kay Adam. Nandun yung konsepto na si Adam, siya yung magtuturo kay Eva at magiging supling nila. And perhaps dahil sa nais ni Adan na ma-prevent na even na hawakan yun para huwag siya matem, idinagdag yun ni Adam. Diba? So, huwag na huwag mong hawakan, mamamatay ka. Nakita nyo, may dagdag bawas, diba? Kaya ganun din yung mga strategy, diba? Ito yung kaya nga ang Panginoong Jesus, pagka pinapangaralan niya yung mga skriba, mga pariseo, you Pharisees, hypocrites, sabi niya, nagpapatong kayo ng isang damakmak na dalahin sa mga balikat ng mga parishioner nyo, and yet kayo ayaw magbuhat ng isa man sa mga daliri nyo. Ang dami nilang man-made rule na binigay sa mga tao. Na yung mga tao hindi na sila makatayo. Sobrang dami ng kautusan. So nakita po natin, so nandun yung pag-nice niya, maganda intensyon. Pero still, part pa rin ng deception. Diba? Kaya nga minsan mga bata, di ba? Takutin mo mga bata. Ay, huwag kang lalabas dyan. May multo. Di ba? Ay, mga tao, bata pa lang, takot sa multo, di ba? So, careful tayo sa mga tinuturo natin sa ating mga anak. Si Adan, he was to be responsible in teaching si Eva doon sa sinabi ng Diyos. At even yung kanyang mga anak, si anak niya, si Cain, di ba? Napakaganda ng turo niya sa anak niya, di ba? Magmahalan kayo magkapatid, ha? Di ba? Eh, nagmahalan sila, di ba? Saka po, mga kapatid, we have to be careful sa mga tinuturo natin sa ating mga anak. Isa may mga mag-asawa, di ba? Sobrang galit na, demonyo ka, di ba? Yung anak is, akala niya na, demonyo talaga siya. Ako siya bilang demonyo. Sinungaling ka, di ba? You are a liar. Yung anak is, di ba? Liar lang pala ako, so mag-liar ko, di ba? Careful po tayo doon sa mga ini-imprenta natin sa ating mga, sa isipan na ating mga anak. Ano sabi ni Satan doon sa verse 4, sabi doon, but the serpent said to the woman, you will not surely die. Very emphatic na sabi niya, very sure, 100%. Hindi ka mamamatay. Diba? Ganun siya ka-confident. Pagka natin si Satan, he's so assertive doon sa kanyang approach, doon sa kanyang theology, doon sa kanyang doktrina, na you can disobey God and escape from Him. Kasi sinasabi niya, parang ginagawa ni Satan is, nagtatanim siya ng doubt, i-challenge yung faithfulness o yung truthfulness ng Diyos. Si Satan is ginagawa niya, yung truthfulness, sabi ng Diyos, eto, di ba? Huwag kang kakayan, mamamatay ka. Sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. So sinasabi niya, sinungaling ang Diyos. Ako, nagsasabi ako ng totoo. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 8 verse 44, sabi niya, you are of your father, the devil.
When he speak lie. Nothing is truth sa kanya. Yung katotohanan at si Satan, sabi niya, walang pagkakaisa. Si Satan ay liar from the beginning. And then, ano naman sabi ng Panginoon, di ba? I am the way, the truth, and the light. Sabi ng Panginoon, I am the truth. Sabi naman ng Panginoon kay Satan, he is the father of lies. Pero Satan, sinasabi niya dito, sabi doon, di ba? Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ako, nagsabi ako ng totoo. Hindi ka mamakapay, sabi niya. Nagtatanim siya ng doubt kay Eva at sa Adan. Para tatanong ni Eva, ano ba talaga yung totoo? Ba? Sabi ko kanina, ano ba talaga yung katotohanan? Ano ba talaga yung totoo? Pag kinain ko to, mamamatay ba ako o hindi? Sino ba talaga nagsabi ng totoo? And then, so, nagkaroon pala sila ng conversation. Sabi doon, so, you will not surely die. Si Satan, challenge niya directly yung truthfulness ng Panginoon at even yung goodness ng Panginoon. Na para bang sinasabi niya, pagdating sa verse 5, sabi niya, ito yung sabi ni Satan, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Sinasabi niya kay Satan, God is not good. He is depriving you of something. Sige, ang Diyos ay hindi siya mabuti kasi meron siyang ipinagkakait sa iyo. Anong pinagkakait niya? Na maging kagaya ka niya bilang Diyos. Alam mo kung ano yung evil at saka yung good. By this time, alam lang nila yung good. Wala silang knowledge about evil because they were created perfect, innocent. Ang Diyos, because He's omniscient, He knew yung good at saka yung evil, pero yung evil alam niya not experientially. Alam niya by cognition, alam niya kung ano yung tama at saka mali. Pero hindi siya gumagawa ng evil. Naging yung pagkakaiba, no? He knew because He is omniscient God. Pero si Satan, alam niya yung evil mismo. Kaya sabi ng mga, di ba, the devil. Pagbabasahin niyo, actually, you can write note po, hindi ka na babasahin. Yung Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 6, Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 14, at saka yung Ezekiel 28, verse 1, talks about si Satan. Kung paano siya ay created angel, used to be a worship leader, but then, nagsabi siya sa kanyang sarili, I am God. I will ascend to the throne of God. Hindi ako kontento na worship leader lang ako. Bakit ako mag-worship ng leader? Let's praise the Lord. Praise me. Yun ang gusto ni Satan. Why worship Him when I can ask for worship? So si Satan is, hindi siya kontento na sineserve niya yung Diyos na banal. Gusto niya maging equal sa Diyos. Yun ang Ezekiel chapter 28, verse 1, Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 14. Isaiah 14, verse 12 hanggang 14. So si Satan, dahil naranasan niya mismo exactly yung pag-disobey niya sa Diyos, ngayon is gusto niya mandamay din. Idamay niya yung dalawang tao, dalawa pa lang sila by that time. Diba? Para sama-sama, mas masaya. Diba? Takot natin mga kapatid. Kaya nga pagbabasahin niyo yung 2 Peter chapter 2 verse 4, sabi doon, nung si Satan kasama niya yung kanyang mga angelic host, nagrebelde sila sa Diyos, kinas sila ng Diyos doon sa bottomless pit. And sa judgment day, sila itatapon doon sa lake of fire. Si Satan kasama yung mga angelic host na kasama niya, at even yung mga madibisib nila during sa time ng until bumalik ang Panginoong Jesus. So si Satan, marami siyang mga nasasama. Pero nung nag-revolt, nag-insurrection, yung mga angel, wala pong binigay na second chance sa kanila. There is no plan for salvation, redemption sa mga angelic being. Kaya Satan,
Walang second chance na pag-pray mo si Satan na magbago siya. Hindi magbabago si Satan. You don't have to pray for Satan na magbago siya. Yung mga tao, you have to pray for people. Bakit? Kasi may binigay na salvation plan, binigay ng Panginoong Hesus, tagapagligtas, para maligtas yung mga tao. Samantala natin, sabi ko nga kanina, si Satan, sila-challenge niya yung goodness ng Diyos na as if the two of them were deprived of something na deserve nila. You will become like God. Kasi yun ang gusto ng Satan, to become like God. Pero hindi nakita ni Eva at ni Adan, they were already like God, di ba? They were created in the image of God, di ba? Pero nung magkasala sila, instead na maging like God sila, naging like the devil sila. Diba? Sumata natin yung sa fall ni Adam at ni Eve sa verse 6 hanggang verse 7. Napakita natin dito yung process ng temptation. Verse 6, sabi po dito, so when the woman saw that the tree was good for food, sabi niya, nakita niya. Na para bang for the first time, niya nakita. Perhaps dahil sa sinabi ni Adam, huwag kang pupunta doon, huwag mong hawakan. So for the first time, sabi doon, so when the woman saw that the tree was good for food, and sabi doon, and it was good for food, and it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. Process ng temptation. Sabi doon, pumunta siya, di ba? I don't know bakit hanggang ngayon may discussion pa sila. Pwedeng, di ba, nung nagme-message siya na, nagme-message pa lang siya, ang ganda ng buhok mo ngayon. Kinlose niya agad, delete block, di ba? Para mga, di ba, dahil mga spam, mga hacker, di ba? Pwede pahingi ng OTP, di ba? Inagkatin mo pa, 2213, di ba? Block mo agad, di ba? Don't entertain. Nung si Satan, kinakausap ni Eva, kinakausap si Eva, dapat pinasakan ka agad ng yung tenga niya. Diba? Get behind me, di ba? O wag behind, baka nasa likod lang, di ba? Be gone, di ba? Mga kapatid, natin yung process, di ba? Sabi niya, so when the woman saw that the tree was good for food, and he saw that it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. Mata natin dito, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ito niya. At sabi doon, diba? When he saw that the tree was good for food, it's good for food. Lust of the flesh. And then it was delight to the eyes, diba? Lust of the eyes. And it will make him like God, knowing good and evil. Boastful, pride of life. Ito usually yung strategy, ito usually yung process ng temptation. No wonder, sabi ni James, kapatid ng Panginoon sa James chapter 1, verse 14, ano sabi niya? Ba? Let's read po yung James chapter 1, verse 14 para makita natin pa yung process ng temptation na pamamaraan ni Satan. James 1:14. Sabi po sa verse 14, but each one, sabi mo sa verse 13, let no one say, when he's tempted, I am being tempted by God. Sabi niya, pag tayo natutokso, huwag niya sabihin na tinutokso ka ng Diyos. Bakit? Sabi niya, for God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Ang Diyos ay hindi siya natutokso ni Satan at hindi siya nanunukso ng kahit sino paman. And then sabi niya, pagdating sa verse 14, but, subalit, each one or each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Sabi niya, tayo ay nagkakasala, tayo natutokso, wag pag tayo ay nagsukom doon sa mga strategy na hinahagi sa atin ni Satan. Yung temptation by itself, hindi siya masama.
Pwede may dumaan sa'yo na, may dumaan dyan, sabi ni Pastor Alex, diba? May dumaan na sexy, diba? Kulang yung tela. Pag sinundan mo pa ng tingin, diba? Then, in-entertain mo, diba? Pero pag may nakita ka, diba? Hilingan mo yung mata mo, diba? Hilingan mo yung mata mo doon sa hindi dapat na tingnan. O doon sa dapat na tingnan. Huwag kang lalagay doon sa, pastor, laging dumadaan, diba? Umalis ka sa lugar na yon, di ba? So, makita po natin, careful kung ano yung tinitingnan natin. Careful kung ano yung sarili natin, sabi mo nga, yung sarili natin, ayaw ng sacrifice. Diba? Ayaw nagigising ng maaga para gawin yung isang bagay na pinapagawa ng Diyos. Diba? Ayaw na initan para pumunta doon sa lugar na pinapupunta tayo ng Diyos. Diba? Ayaw natin na nasabihan tayo na para bang natatamaan yung ating mga pride, mga ego natin. And so si Adam, si Eve, natin dito, gusto rin niyang maging like God, knowing good and evil. But ano po nangyari? Tragedy, di ba? Sabi doon, and then, nung nanganak na, o nandun na sa proseso ng temptation, pagdating doon sa verse 7, ano po nangyari? Makita natin yung result ng disobedience nila. Makita natin yung resulta ng kanilang pagwawalang bahala doon sa sinabi ng Diyos sa kanila para sa kanilang kakabuti. Verse 7, then, verse 6 o verse 7, sa dulo ng verse 7, verse 6 sabi doon, so she took of its fruit, kumuha na siya, dati nagmamasdan lang niya, diba? Wow, ganda, wow, masarap, diba? Pero pinatas na niya, and then, siguro di masarap ito, diba? Kumuha siya, pero sabi doon, nung hinawakan na niya, then kumain siya, and then sabi doon, he ate, and she also gave to her husband, who was with her. Nakita natin dito mga kapatid. Sabi ko kanina, maraming komentaryo na binasa ako, sabi doon, referring doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 14, na nung tinutokso si Satan, ni Satan si Eve, ay wala doon si Adam. Pagbasahin niyo yung 1 Timothy chapter 2 verse 14. Kasi sabi doon, Eve was deceived. Si Adam ay hindi siya na-deceive. Sabihin, implication is, nung dinideceive ni Satan, si Eve, he made sure na wala siya sa poder, wala siya sa guard ni Adam. Pero bakit wala si Adam? O bakit malayo si Eve kay Adam? Hindi natin alam, walang binigyan na dahilan. Pero, point doon is sinasabi, nandun si Eva, doon sa lugar na vulnerable siya. Wala yung protector niya, wala yung nag-guard sa kanya. Vulnerable siya, mag-isa siya. And so si Satan nag-sneak in, tinitingnan niya muna, wala si Adam. Tapos nilabas niya yung dila niya, di ba? Parang yung tawag na, di ba? Reptile. Then sabi niya, then nagpag-usap kay Satan, ay kay Eve. So careful, di ba? Pag mag-isa tayo, kung ano yung mga tinitingnan natin. And then, so nakain na siya, binigyan niya yung si Adam. Perhaps pumunta siya kay Adam, and si Adam sabi niya, what have you done? My love. Hindi ako papayag na mag-isa ka lang. Sasamahan kita. Ano ginawa ni Adam? Diba? Sumama siya, sinamahan niya si Eva at kumain din siya. Pakita natin, si Eva ay hindi lamang siya kumain, naging agent din siya para magkasala yung iba. Huli po, si Eva, nag-disobey siya, kumain siya, pero naging agent din siya, naging instrumento, kasangkapan din siya
para si Adan ay magkasala. Hindi nagpakita si Satan kay Eva, ay kay Adan, ngayon si Adan naman. Hindi. Isa lang yung kailangan ni Satan, yung babae, para magkasala si Adan. Diba? Isa lang po yung kailangan ni Satan para magkasala si Adan. Nag-get niyo po yung sasabihin? Amen. Dapat buwagahan ng mga asawa. And then, nakita natin, so kumain din si Adan. Tala natin, hindi, later babasahin mo yung Romans chapter 15, mas ino-hold na accountable si Adan kaysa kay Eva. Bakit? Kay Adam binigay yung command. Nasaan siya all this time, di ba? Yes, si Eva nag-disobey, pero inold pa rin na accountable si Adam. Di niya sinabi, no? Di ba, later on may discussion sila, di ba? Kasi babae, binigay mo kasi yung serpent. So, tingnan natin, pagdating sa verse 7, so kumain na sila, and then the eyes of both were open. Nangyari is nagkaroon sila ng acute awareness na sila ay naked. Dati para silang si Ezra, tumatakbo, walang diaper, okay lang sa kanila. Wala silang malisya. Wala silang malinis yung kanilang isipan. But this time, nagkaroon na silang malisya. For the first time, nagkaroon sila ng knowledge of evil. Experientially and intellectually. Meron na silang malisya, and then because nag-commit sila ng disobedience, nag-disobey sila. Sino disobey nila? Yung Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Sabi na sa kanila, ito yung garden, ito yung Eden. Pipitas ka lang, kakain ka, bantayan mo. Yun yung binigay sa kanila. God is so good, God is so generous. And yet, binigay siya na, sabi niya, except meron akong command, yung puno sa gitna, huwag kayong kakain. Yun lang naman ang bawal. Pero sabi nila, hindi. Gusto namin malaman, ano ba talaga yung totoo? Siya magsasabi ng totoo. Ikaw o sa Satan? Naniwala sila kay Satan. Ano ba talaga yung tama? Tama ba talaga na hindi kami kumain? Hindi deprive namin sarili namin? O may karapatan kami? Tama lang na kumain kami. So kumain sila. And then, isa pa, nag-fail sila na makita na kung sino sila. Diba sabi ni Satan, you will be like God. Sabi ng Diyos, I created you in my image. They forgot who they were, kung sino sila. Na sila ay in the image of God na. So, pagka po tayo, si Satan, may mga ipapasa sa atin na mga doubt. Sinabi pa talaga ng Diyos. Bawal ba talaga? Diba? Pag di mo ginawa, hindi ka magiging masaya. Magiging masaya pag ginawa mo yan. So, nagkaroon sila ng awareness doon sa kanilang ginawang disobedience. Because they committed yung rebellion sa Diyos, ngayon, kita nila na sila ay naked. And then, ano pa ginawa nila? Doon sa dulo ng verse 7. And they saw fig leaves together and made for themselves loincloths. Yung ginawa po nila dito, nung nagkaroon sila ng awareness na sila ay nagkasala, they tried to make improvised covering to cover their shame. Ulit, na-recognize nila na sila ay hubad, exposed. They tried to make an improvised covering for their exposure to cover their shame and to cover yung kanilang nakedness. At ito yung ginagawa ng tao ever since. We try to make covering, di ba? We try to cover yung shame natin sa pamagitan ng nating sarili nating mga gawa. Pero may ginawa ang Diyos na covering. Tingnan po natin ulit sa Revelation. Revelation po, chapter 5. O chapter 3, verse 5.
pwede niyong inote, Revelation chapter 5 o chapter 3 verse 5, ito po yung sabi. Chapter 3 verse 5, the one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot out his name of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. May tinatawag din na clothes, sabi doon, garment, white. Pagbabasahin niyo pa, sa verse 18 ng the same chapter ng Revelation chapter 3 verse 18, at even Revelation chapter 6 and verse 15, he talks about clothing, white garments, who is Christ, righteousness. Sabihin, may provide ang Diyos na covering para sa kanila. Hindi nila kinakailangan gumawa ng improvise na covering because that will not be accepted. Sabi po sa Titus, Titus chapter 1 verse 15, Titus 1:15, sabi doon, to the defiled and unbelieving, everything that you do is defiled, is not accepted. Kahit gagawa ka ng mabuti, akala mo mabuting ginagawa, mabuti naman talaga morally. Pero sabi ng Diyos, if it's not done in faith, it is still not accepted sa Diyos. To the unbelieving, to the defiled, everything, sabi niya, is not accepted sa Diyos. Ngayon tingnan natin. So, ito ay sinulat sa Garden of Eden, di ba? Doon sa perfect place na walang sin. At nung sinulat ito ni Moses, sila ay nandun sa Exodus. At after sila sa wilderness, papunta na sila dun sa promised land. By this time, wala pa sila sa promised land. They will be instructed na pupunta sila sa Canaan. I-eliminate nila yung mga tao doon at titira sila doon. Pero babasahin natin, maraming mga instruction na binigay sa kanila. Instruction na pag blessing and cursing, gusto niyo pagpalain ko kayo, ito yung gawin niyo. Gusto niyo manatili kayo sa lugar na yon, ito yung instruction ko, sundin niyo, mabuhay kayo ng mahaba. At huwag kayong susunod, kaakibat niya yung mga curse. So ulit, ito natin, kung si Moses sinusunod niya ito, doon sa mga Israelita kasama niya, bago sila pupunta sa promised land, ano ngayon yung, nung tinanggap nila itong liham na to, o yung book na to, ano yung dating sa kanila? Number one, it reminds them kung paano sila man ay rebelde doon sa Egypt, di ba? Pinapatawid sila doon sa Red Sea, ayaw lang tumawid, di ba? Sino yung nagdala sa iyo na maging leader namin, di ba? And then pinakain sila doon sa wilderness ng mana, ng quail, puro reklamo. Buti pa sa Egypt, mayroong cucumber, may garlic, may onion, di ba? Dito puro mana, puro quail. Puro reklamo sila. Walang tubig, mamamatay kami sa uhaw. Pinainom sila ng Diyos dun sa bato. Nakita nila lahat ng yon. And yet, noong si Moses nandun sa Sinai, anong ginawa nila? Oh, make for us a God. You are our God. Help us. Diba? Alam nila lahat yun. Etong klaseng tao sila. God has richly blessed them, generously provided for them. Kagaya ni Eva at ni Adan, nilagay sa garden, ano ginawa nila? They worship the devil instead na yung Diyos na so generous sa kanila. Sila man, ganun sila, alam nila na sila yon. And then, isitingnan nila, ano yung magiging reaction nila pag tinanggap nila yon. Number one, it's humble them. Na the only reason why still God is not destroying them is because God is so gracious sa kanila. And then, pagbabasahin mo pa yung Genesis chapter 3 verse 15, merong pangako na ibinigay sa kanila. Who will restore all this relationship na because of Adam's sin, ano po nangyari? Nahiwalay sila sa Diyos. Ano ginawa? Pagdating doon sa Genesis chapter 3, sa pagtatapos ng chapter 3 verse 24, sabi ng Diyos, now, hindi na kayo bagay dito sa lugar na to. I have to drive you away doon sa Eden. Sabi ng Diyos, now you have to go out from Eden. At naglagay siya ng 2 cherubim. Sabi doon, to watch, to guard, para di sila makabalik. Lest they will eat of the fruit, sabi doon, and they will live.
So anong ginawa ng Diyos? God banished them. Dinrive niya sila away from the Eden. So yun yung picture. At ngayon is alam ng mga Israelita, ito yung nangyari. At sinasabi sa kanila ni Moses, but there was a promise that you will be reconciled. Na merong pangako na ibabalik kayo ng Diyos sa promised land. And yung picture nga ng promised land is it as if God is undoing yung ginawang damage ni Eva at ni Eve sa humanity. Because of what they have done, si Eva at si Adan, nalayo tayo sa Diyos. But God's saying na God is working to bring us back sa Eden. Now is, ano yung picture na sa Eden, nandun yung punong-puno ng bunga, di ba? Piptas lang sila. Ano yung sabi ng mga report about sa promised land? There's flowing of milk and honey, right? Anong picture nun? Eden, right? Nakita niyo yung picture? Noong nag-report si Joshua, si Caleb, doon sa kay Moses, yung pinuntahan namin yung lugar. Punong-puno ng mga bunga, sabi doon. And the land is flowing with milk and honey. Pag may milk and honey, ibig sabihin, pag merong mga milk, maraming mga cow, maraming mga sheep, ibig sabihin, yung greenery, sagana. It's just like the Garden of Eden. Pinipicture sa kanila, God is working to bring us back doon sa relasyon sa Diyos. There's hope. Get niyo yung picture? That was for the Israelites. What about sa atin ngayon? Diba? Sa atin ngayon, no? It was written 4,000 years ago. Ngayon is para sa atin, sabi sa Romans chapter 5, may binasa tayo kanina, diba? Romans chapter 5, verse 12 kanina, sabi doon, pag titingnan natin, let me read again. Romans chapter 5. Sabi po sa 5 verse 12, ito sabi sa verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, sabi niya, sin came into the world through one man. Adam. Yung sinasabi doon si Adam, and then through sin, and then spread to all because all sin. Sabi niya, yung word na death spread to all men because all men sin, ganito yung picture. When Adam sinned, kahit wala pang Cain, Abel, wala pang Joseph, wala pang Ezekiel, wala pang Tim, wala pa tayo lahat. When Adam sinned, God reckoned na tayo lahat ay makasalanan. Yun yung tinatawag na sin of imputation. Na lahat ng mga manggagaling kay Eva, kay Adan, are considered sinner. So we are all sinner. Sa mata ng Diyos, we are all sinner. Kung may reklamo kayo, sa sinner kayo, look back sa isang linggo, ano bang ginawa natin? Diba? Commit sin, diba? Hindi tayo pwede magreklamo, no? Hindi, unfair ang Diyos. Kakasar tayo. Diba? So, God, when He looks at us, lahat tayo ay makasalanan. Pero, kung paano tinuring tayo ng Diyos na lahat makasalanan, because of the righteousness of one man, Christ, those who believe in Christ, they will become righteous. In Adam, connection natin kay Adam, sinner. In Christ, we will be made righteous if we are in Christ. That's why if anyone is in Christ, he is a new creation. The Adamic relationship is done, but now we are called Christian. Ulit, pagtutuloy natin pagbasa, sabi doon, pagbabasahin ko yung verse 11, more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation in Christ. Because of sin, tayo ay nahiwalay. And because of Christ, now we have been reconciled. The damage that Adam has done, in Christ, it is being reversed para ma-reconcile tayo ulit sa Diyos. So ngayon, yung tanong is,
If you are now in Christ, you are reconciled sa Diyos Ama. If you are not still Christian, you are still in Adam. And you will reap kung ano yung ginawa ni Adam. But if you are in Christ, then you will reap yung righteousness in Christ. The question is, are you in Christ or you're still in Adam? At sabi doon, paano maging kay Kristo? Anyone who believe and receive Him. To receive Him is nilamang, I believe you, Jesus Christ. Kahit si Satan sinasabi, you are the Son of God. Sabi ni Satan, you are the Son of God. Anong ginagawa mo dito? The Holy One of God. Pero, si Satan hindi nagbabow down kay Kristo. How are we going to bow down kay Kristo kung hindi pa tayo kay Christ? We will say, Lord, I surrender. I give up. You win. I give up my life sa iyo. And for the first time, pag ginib up mo yung buhay mo sa Kanya, for the first time, magkakaroon ng purpose yung totoong buhay. Doon ulit, yung unang buhay na nakaangkla doon sa katotohanan, sa pag-ibig ni Kristo. Then, we can do righteous act because we have been made righteous by God in Christ. Sa mga kapatid, sabi ko kanina, Pilipinas, malungkot ng mga balita sa ating bayan. Diba? Kahagulo, ano ba talaga yung totoo? At lahat nagsabi, may karapatan tayo dun sa mga ganito, di ba? At lahat nagtatago, hindi, si ano yung nagano, ako hindi ako nag-insert. Diba? Pero lahat ng ginagawa nila, it's exactly the same. Minsan na, tatanungin natin ating sarili, ano ba talaga yung totoo? At ano ba talaga yung tama? At sino ba talaga tayo? And ito natin, maraming sasabihin sa Satan to confuse us. To confuse us, ito ba talaga yung tama o hindi? Pero one thing for sure, sabi ng Panginoon, Jesus, I am the good shepherd. Kilala ko yung mga tupa ko. At tinawag ko sila, tutugon sila. Ano yung simpleng implication nun? Kung tupa tayo ng Panginoon, laging natin yung kanyang salita, we will follow Him. We will respond. We will not say, no, tsaka na lang. Kasi yun sabi ng Panginoon, He will call them. You cannot resist pag tinawag ka niya, pag narinig mo yung pinig niya. And I pray, mga kapatid, that we will respond in faith and obedience kung hindi pa tayo kay Kristo. Ngayon naman, kung tayo mga Kristiyano na, tayo ay mga reconciled na sa Diyos. Pero hindi siya sinabi sa atin, diba? If you love one another, then you are truly my disciples. And people will know that you are indeed my disciples. And people will glorify my name because you are bearing fruit. Fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace. Pinagalan natin yan na umaga. Wala pang sahod, kulang. There's joy. Nagkakagulo na sa Pilipinas. Still, there's joy. Hindi tayo nakikisaw-saw dun sa, diba? Hindi tayo nakipag-away dun sa mga, yan, nag-aaway. Yan sila mag-away-away sa Senado, sa Kongreso. Pero, no need po na yung ating testimonya ay mabahira na ma-question yung ating pagiging Christian. May po mga kapatid. And I pray, magliwanag yung mga ginagawa natin para yung ibang tao natin. Sabihin nila, totoo, buhay yung Diyos na kumikilos sa buhay natin. Then we can speak. It's because Christ is alive sa buhay. Let us all stand. I encourage you now to check our hearts po. Ano po ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa kanyang mga salita? And I pray we will respond in obedience and faithfulness.
Lord, muli, maraming salamat sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, if not for your grace, if not for your mercy, if not for your love, Lord, we cannot save ourselves. We cannot bring back, Panginoon, yung sarili namin sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Not only because we are incapable, but because of the hard heart na meron kami, ayaw po namin, Panginoon. But then, because of your great mercy, Lord, binigyan niyo kami ng pusong laman na nandun yung pagnanais to honor you and to obey you, Panginoon. And because of your great love, Panginoon, ginawa niyo po ito. Lord, help us, kaya sabi niyo, he who is forgiven much, love much. He who is forgiven less, respond less. Lord, maraming salamat. May we see ourselves as benevolent. Tumanggap ng di malirik na kapatawaran mula sa iyo. At tumanggap ng di malirik na pagmamahal mula sa inyo. Lord, you sent your Son to save us from our sins. Lord, He suffered yung wrath na dapat kami ang magbayad. But because of your great love, Lord, you have done kung ano yung hindi namin kaya gawin, Panginoon, o nagagawa. Lord, maraming salamat po. Help us na yung maging tugod namin sa iyong kabutihan ay pagsamba at pag-ibig sa iyo at sa aming mga kapatid. Lord, salamat po. Pampalangin para sa kabutihan ng iyong dakilang pangalan kay Kristo Jesus na Panginoon at ako, tagapagligtas. Amen.